Tignan mo nga naman tong si kuya na para bang naglalaro ng GTA o video game sa totoong buhay tol. May daladalang rocket-propelled grenade o RPG sa publiko. Pinasabugan ang isang napakakunat na sasakyan na animoy armored vehicle. Ginawa pa ngang memes o katatawanan nito sa internet na para bang ginawang labanan ng mga brand. Suzuki minivan versus Toyota Land Cruiser. Sakay ng Land Cruiser ang alkalde sa lugar na si Datu Ahmad Ampatuan Sr. alias Mitra. At ang malupit, hindi lang pala ito ang unang pananambang o ambush na kanyang naranasan. Bakit nga ba lapitin ng pananambang ang alkalde na ito? At ano ang atraso nito sa mga taong gusto siyang patahimikin? Sa madilim at magulong mundo ng politika sa Maguindanao, isa sa mga pangalang nangingibabaw ay si Datu Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Ipinanganak siya sa makapangyarihang angka ng mga Ampatuan, isang pamilyang mahigit 2 dekadang namayani sa lalawigan sa pamamagitan ng isang private army na binubuo ng 2,000 hanggang 5,000 armadong kalalakihan na binubuo ng milisya na sinusuportahan ng gobyerno, lokal na pulisya at mga tauhan ng militar. Si Mitra ay malapit na kamag-anak o pamangkin ni Andal Ampatuan Sr. at dati rin siyang kilalang trusted aide nito. Si Andal Ampatuan Sr. ang yumaong patriarka ng clan na isa sa mga pangunahing salarin sa karumal-dumal na Maguindanao Massacre noong 2009. Bilang kadugo at minsang mapagkakatiwalaang tauhan ng matandang Andal, lumaki si Mitra na kasali sa politikang dinastiya ng kanilang pamilya. Ang pagiging isang ampatuan ay nagbukas ng maraming pintuan kay Mitra, subalit naging daan din ito sa mga matitinding pagsubok. Bata pa lamang ay nasanay na si Mitra sa kapangyarihan at impluensya, ngunit nakita rin niya ang madugong kapalit ng ambisyong politikal ng kanilang lahi. Sa pagdaan ng panahon, napatunayan ni Mitra na ang dugo ng ampatuan ay hindi lamang nagbibigay ng pribilehiyo kundi pati na rin ng panganib. Maaga ang naging pagsabak ni Mitra Ampatuan sa politika. Batay sa Comelec records, nanalo siya sa Datu Salibo mayoralty race noong 2010, isa sa mga munisipalidad ng Maguindanao. Dito nahasa ang kanyang kakayahan bilang leader at nakilala siya ng kanyang mga nasasakupan. Subalit ang tunay na pagsubok sa kanyang karera ay dumating nang yumanig sa bansa ang Maguindanao Massacre. Ilang kaanak ni Mitra sa pangunguna ni Andal Ampatuan Sr. at mga anak nito ang kinasuhan bilang utak at salarin sa karumal-dumal na pagpaslang sa 58 katao na karamihan ay journalist noong November 23, 2009. Sa harap ng kagimbal-gimbal na krimeng ito, naharap si Mitra sa isang matinding desisyon. Mananatili ba siyang tapat sa pamilya o kakampi sa paghahanap ng hustisya? Pinili ni Mitra Ampatuan na tumalikod sa sariling angkan at tumistigo laban sa mga kamag-anak niyang sangkot sa massacre. Bilang state witness, isiniwalat niya ang kanyang nalalaman at tumulong sa pag-usig sa mga responsable, kabilang ang mismong patriarkang si Andal Sr. na kalaunay namatay sa kulungan noong 2015 at ang pinsan niyang si Andal Ampatuan Jr. ang itinuturong leader ng massacre. Ang naging desisyon niyang ito ay itinuring ng ilan bilang pagtataksil sa dugo. Ngunit para kay Mitra, ito ay isang tungkulin para maitama ang mali at mabigyang katarungan ang mga biktima. Dahil dito, naging target siya ng galit at banta mula sa mga dating kaalyado. Ayon kay Governor Esmael Toto Manguda Datu, isa sa mga witnesses nila si Mitra. At binalaan niya ito na huwag masyadong pag-alagala na nababahalang gantihan ng karahasan si Mitra dahil sa kanyang pagtestigo. Mula sa pagiging trusted aide ng kanyang patron na si Andal Sr., si Mitra ay naging isa sa mga susi sa pagpapakulong ng mga dating boss, isang dramatikong pagbaliktad ng papel sa loob ng Ampatuan clan. Matapos ang massacre, nabuwag ang mahigpit na hawak ng pamilya Ampatuan sa probinsya. Si Manguda Datu na siyang biktimang punteriya ng massacre
ay nahalal na gobernador at 3 termino ring nanungkulan mula 2010 hanggang 2019. Sa panahong ito, pansamantalang nahinto ang dekadang pamamayagpag ng mga ampatuan sa Maguindanao. Gayunpaman, hindi tuluyang nawala ang impluwensya ng angkan. Si Mitra, sa kabila ng kontrobersyang bumalot sa pangalan ng kanilang pamilya, ay nanatiling aktibo sa lokal na politika. Noong 2014, ang kanyang anak na si Engineer Marop Ampatuan ang naging OIC Mayor at di kalaunay naging halal na alkalde ng Sharif Agwak ng 2016 at na-re-elect bilang mayor pa rin ng 2019. Ang Sharif Agwak ay kabisera ng Maguindanao at simbolikong sentro ng kapangyarihan ng mga ampatuan noon. Ang pag-upo ni Marop bilang pinuno roon ay nagpahiwatig na buhay pa ang tanikala ng impluwensya ng pamilya bagaman sa bagong anyo. Si Mitra naman ay tumakbo at nahalal bilang Vice Mayor ng Sharif Agwak, kakambal na pag-upo ng kanyang anak bilang mayor. Magkasangga ang mag-ama sa pamamahala. Habang alkalde si Marop, naging katuwang niya ang ama bilang bise. Nagpalit sila ng posisyon sa sumunod na halalan. Pagsapit ng 2022, si Mitra Ampatuan ay tumakbo bilang alkalde at si Marop naman ang tumakbo bilang vice-alkalde ng Sharif Agwak. Nagwagi sila ng landslide laban sa kanilang mga kalaban. Ayon sa opisyal na resulta, kapwa lumamang ng malaki ang mag-ama sa nakalaban sa halalan. Matapos ang kanilang tagumpay noong 2022, si Mayor Mitra Ampatuan at Vice Mayor Marop Ampatuan ay naglabas ng pangakong pagsisilbihan ang bayan ng tapat at buong sigasig bilang patunay na kaya ng kanilang pamilya na mamuno sa kabila ng bahid ng nakaraan. Muli na namang naririnig sa munisipyo ng Sharif Agwak ang apelyidong Ampatuan, ngunit ngayon ay dala ang bigat ng aral ng kasaysayan at ang pag-asang maiibang landas ito kaysa noon. Hindi naging madali para kay Mitra Ampatuan ang manindigan laban sa sariling pamilya. Matapos niyang tumistigo laban sa mga ampatuan na idinawit sa masaker, naging kapansin-pansin ang paglalagay sa panganib ng kanyang buhay. Ilang ulit siyang tinarget ng mga di pa nakikilalang salarin sa mga tangkang pananambang at pagpaslang sa kanya. Taong 2010, nabiktima na siya ng pagsabog ng isang motor sa kalsada. Walang gaanong detalyadong ulat tungkol dito, pero parang ito ang itinuturing na unang pananambang sa kanya. December 10, 2014, bandang alas 3 ng hapon nang subukang itumba muli si Mitra Ampatuan matapos siyang tambangan sa boundary ng mga bayan ng Gindulungan at Talayan, Maguindanao. Galing si Mitra sa isang pulong sa Cotabato City at pauwi na sa Sharif Agwak sakay ng isang itim na pick-up truck kasama ang kanyang mga sundalong escort na nakasunod sa hiwalay na sasakyan dahil sa banta sa kanyang buhay bilang testigo sa masaker. Pagsapit nila sa isang liblib na parte ng daan sa sitio Pansol, Barangay Makasampen, biglang pinaulanan ng bala ng ilang armadong lalaki ang kanilang convoy. Agad na gumanti ng putok ang security detail niya, dahilan upang magkaroon ng palitan ng putok na tumagal ng ilang minuto sa lugar ng pananambang. Sa kabutihang palad, hindi na kritikal si Mitra sa insidenteng ito. Tinamaan siya ng mga bala sa kamay at braso. Agad siyang naisugod sa isang ospital sa Sharif Agwak at kinailangan daw putulan ang parte ng braso niya at lagyan ng stainless. 2 sa kanyang mga kasama ang sugatan din sa pamamaril. Walang naiulat na namatay sa panig ni Mitra. Sa pagsisiyasat ng pulisya, nakakuha sila ng mga basyo ng bala ng caliber .556 rifle sa lugar. Indikasyong mahahabang baril ang ginamit sa ambush na ito. Hindi mang direktang tinukoy noon ang may pakana, posibleng konektado ang insidente sa pagiging testigo ni Mitra laban sa mga kamag-anak niya sa Ampatuan Massacre. Maging si Gov Toto Mangudadatu ay nagbabala sa kanya na mag-ingat matapos ang ataking yon. Isang pagpapaalala na sineseryoso ng kanilang panig ang bantang maaaring patayin si Mitra dahil sa kanyang pagsalungat sa sarili niyang angkan. December 24, 2019. Makalipas ang halos 5 taon, muling binalikan ng karahasan si Vice Mayor Mitra Ampatuan. Sa mismong bisperas ng Pasko ng 2019, habang abala ang marami sa pagdiriwang, isang panibagong pagtatangka ang naganap sa Sharif Agwak. Bandang 1:00 ng hapon ng December 24,
Papauwi na si Mitra mula sa munisipyo sakay ng kanyang pulang Toyota Innova kasama ang dalawa sa kanyang tauhan o escorts. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot ang mga armadong lalaki na nakasakay sa isang motorsiklo at isang multicab. Agad nilang pinagbabaril ang sasakyan ni Mitra habang ito ay binabaybay ang National Highway sa Barangay Poblasyon. Tumama ang mga bala sa windshield at pinto ng Innova. Sa kabutihang palad, muling nakaligtas si Mitra. Siya mismo ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan ng oras na yon. At ayon sa investigasyon, ito ang naging dahilan kung bakit siya nakaligtas. Napag-alaman ng pulisya na karamihan sa mga bala ay tumama sa front seat passenger side at sa likod ng driver's seat. Palatandaang inakala ng mga salarin na nakaupo si Mitra sa alinman sa mga upuan na yon. Sugatan lamang ang vice-alkalde sa kanang braso sa gitna ng pagulan ng bala. Gayunpaman, hindi pinalad ang dalawa niyang kasama sa sasakyan. Ang kanyang aide na si Haji Ahmad Lumenda Ampatuan at ang driver na si Elham Khalid ay kapwa na puruhan. Agad na isinugod sa pagamutan ng mga sugatan. Si Khalid ay binawian ng buhay pagdating sa ospital, samantalang si Haji Ahmad naman ay pumanaw kinabukasan sa mismong araw ng Pasko. Dalawa ang naging casualty sa panig ni Mitra sa karahasang ito. Matapos ang ambush, mabilis na kumalat ang balita. Stable condition si Mitra habang nagpapagaling sa ospital at dali-daling kinundena ng kanyang anak na si Mayor Marop Ampatuan ang nangyari. Nanawagan ang nakababatang Ampatuan ng madaliang investigasyon at hustisya para sa kanyang ama at sa mga nasawing kasama nito. Ayon kay Major Erwin Tabora, hepe ng pulisya ng Sharif Agwak, mayroon na silang mga person of interest sa kaso at patuloy ang malalimang pagsisiyasat sa motibo ng pag-atake. Dagdag pa niya, si Mitra Ampatuan ay matagal nang nasa listahan ng mga nanganganib ang buhay dahil testigo ito sa kasong Maguindanao Massacre, kung saan sarili mga kamag-anak niya ang kanyang tinulungang mapanagot. Ang pananambang na ito sa mismong araw ng Noche Buena ay lalong nagpainit sa tensyon sa politika ng Maguindanao at nagpaalala na hindi pa rin tapos ang laban para sa hustisya at seguridad kahit pa nahatulan na ang mga pangunahing salarin sa massacre noong ilang araw bago nito, noong December 19, 2019. January 25, 2026. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang mga sugat ng nakaraan, isang panibagong tangkang pagpatay kay Mitra Ampatuan na naman ang yumanig sa Maguindanao. Linggo, umagang-umaga ay binalot na ng pagsabog at putok ng baril ang Barangay Mother Poblasyon ng Sharif Agwak. Bandang alas 6 ng umaga, pauwi na si Mayor Mitra galing Mosque at habang binabaybay ng convoy ang daan, sakay ang kanyang itim na bulletproof Toyota Land Cruiser, bigla silang pinasabugan ng RPG at niratrat ng bala ng mga lalaking ito. Sinasabing nakasakay ang mga salarin sa isang puting Suzuki minivan at inabangan ang pagdating ng convoy bago pinuntirya ang sasakyan ng alkalde. Niyanig ng pagsabog at sunod-sunod na putok ang umagang iyon. Mga bakas ng tama ng bomba at bala ang kalaunay nakita sa mga gilid at salamin ng Land Cruiser ni Mayor Mitra. Muling nakaligtas si Mitra Ampatuan sa ika-4 na pagkakataon. Salamat sa armadong SUV at sa pagiging alisto ng kanyang mga security escort, hindi man lang nasugatan ang alkalde at ang kanyang driver sa pananambang na ito. Samantala, nakapag-retaliate pa ang mga security ng alkalde, subalit dalawa sa mga ito, isang civilian bodyguard at military escort, ang sugatan sa bandang kaliwa ng abdomen matapos tamaan ng bala ang kanilang sasakyan na nagsilbing backup vehicle sa convoy. Nagiba at nagkapunit-punit ang ilang bahagi ng kanilang escort vehicle dahil sa tama ng mga bala at bomba. Subalit ligtas ang mga nakasakay dito maliban sa mga minor injuries na agad na agapan. Sa pagkakataong ito, mabilis at matindi ang naging tugon ng mga otoridad. Ang mga pulis at militar sa lugar ay agad nagsagawa ng hot pursuit sa mga salarin. Hindi pa man nakakalayo ang mga sospek nang sila ay maabutan ng mga operatiba. Nagkaroon ng engkwentro habang tumatakas ang mga suspect sakay ng kanilang van at 4 sa mga hinihinalang salarin ang napatay sa operasyon. Nakumpiska sa pinangyarihan ng kanilang getaway vehicle at mga armas at patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang nasa likod ng grupong ito.
Napag-alamang ang RPG na ginamit ay homemade o improvised at hindi ganun kataas ang kalibre pero original daw ang ginamit nitong bala. At ayon pa sa ulat, hindi direktang tumama ang bala ng RPG sa sasakyan ng alkalde kaya masasabing hindi pa talaga panahon ni Mayor Mitra. Ang pangyayaring ito na naman sa buhay ni Mitra ay muling nagpakita na sa Maguindanao ang anino ng karahasan ay patuloy na nakasunod sa mga taong nasa kapangyarihan, lalo na sa mga pangalan na kasing bigat ng Ampatuan. Sa apat na insidenteng ito, himalang nakaligtas si Mitra Ampatuan sa lahat ng pagkakataon bagamat nagbuwis ng buhay ang ilang tao sa kanyang paligid. Bawat atake ay may iba't ibang konteksto, ngunit posibleng iisa ang ugat, ang walang humpay na alitan at paghihigantihan sa politika at angkan sa Maguindanao. Si Mitra, na minsang itinuring ng prinsipe ng Ampatuan clan, ay naging punteriya ng sariling mga kadugo ng talikuran niya ang karahasang idinulot ng ilan sa kanila. Ang halagang kanyang binabayaran para sa desisyong iyon ay sinusubok sa bawat tama ng bala na kanyang pinapagpag mula sa kanyang sasakyan at sa bawat pagpanaw ng isang tauhan o kaibigang nagbuwis ng buhay upang siya'y protektahan. Ang sunod-sunod na tangkang pagpaslang kay Dato Ahmad Mitra Ampatuan ay nagpapatingkad sa masalimuot na kalagayang politikal sa Maguindanao. Ito ay refleksyon ng malalim na hidwaang panloob sa angkan ng Ampatuan at ng pagbabago ng mga alyansa sa rehiyon matapos ang madugong kabanata ng 2009. Si Mitra bilang kamag-anak ng mga utak ng massacre ay natagpuan ang sarili sa kakaibang posisyon. Dating kasangga ng mga makapangyarihang Ampatuan, ngayon ay itinuturing na taksil ng ilang matitigas ang loob na loyalista ng pamilya dahil sa kanyang pagtulong na makulong ang mga ito. Sa kabila nito, nagawa niyang makabuo ng mga bagong alyansa mula sa mga dating kaaway ng kanilang angkan. Matapos ang massacre, nang maupo si Ismael Toto Mangudadato bilang gobernador, ang pamilya Mangudadato na nooy karibal ng mga Ampatuan ay naging kakampi sa pagsulong ng hustisya. Hindi man direktang inanunsyo, malinaw na kinilala ng administrasyon ni Mangudadato ang kahalagahan ng testimonya ni Mitra. Katunayan, binigyan siya ng proteksyon bilang state witness at naging bahagi siya ng pagsisikap na panagutin ang mga may sala. Ang dating magkatunggali ng mga angkan ay nagkaroon ng pagkakaisa sa iisang layunin, ang tapusin ang kultura ng walang pakundangang karahasan sa politika. Subalit ang alyansang ito ay may kapalit. Ang pangalan ni Mitra ay naging mantsado sa paningin ng natitirang tapat sa Ampatuan clan. Sa panig ng ilang kamag-anak, siya ay hindi na nabibilang sa angkan, isang outcast na naging dahilan ng pagbagsak ng ilan sa kanila. Ito ang posibleng dahilan ng walang humpay na pagtatangka nilang siya ay patahimikin. Ang mga pananambang noong 2014 at 2019 ay isinasantabi ng marami bilang gawa ng mga natitirang private army o simpatyador ng mga Ampatuan na nasa likod ng rehas, naghihiganti sa taong tumulong upang sila'y madiin. Maging ang estilo ng mga pag-atake, biglaang pananambang sa lansangan ay hawig sa tradisyon ng karahasan sa lugar kung saan ang ganting salakay ay bahagi na ng dinamikong clan warfare. Sa kabila ng lahat, hindi natinag si Mitra Ampatuan. Patuloy siyang naninilbihan sa bayan ng Sharif Agwak at pinanatili ang pundasyon ng kanilang lokal na pamahalaan kasama ang kanyang anak. Bagamat pasan niya ang bigat ng apelyedong Ampatuan, sinisikap ni Mitra na ibangon ang pangalan mula sa pagkakadungis nito. Ayon sa kanyang tagapagpahayag na si Anwar Emblawa, bawat anibersaryo ng massacre tuwing November 23 ay muling nagpapasakit sa kalooban ng mga Ampatuan na walang kinalaman sa krimen. Nananatili ang stigma at sama ng loob na nadarama ng marami sa angkan sa tuwing naaalala ang madugong nakaraan. Marami sa mga Ampatuan ang naging biktima rin ng massacre na yon, ani Emblawa, na tumutukoy sa mga nasirang pangarap at nadalang pighati ng mga inosenteng miyembro ng pamilya na nadamay sa mantsa ng apelyido. Sa panahong lumipas, unti-unting tinanggap ng ilan sa Maguindanao ang pagbabalik ni Mitra sa politika. Ang kanyang pagkakaluklok muli bilang alkalde noong 2022 ay patunay na may tiwala pa rin sa kanya ang maraming mamamayan. Marahil ay dahil nakita nilang ibang landas ang tinahak niya kumpara sa mga kaanak na nasangkot sa karahasan.
Subalit ang mga pagtatangka sa kanyang buhay ay paalala na ang sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ang dinastiya ng Ampatuan ay buhay pa rin sa Sharif Agwak at iba pang bahagi ng Maguindanao, bagamat sa bagong anyo at may kaakibat na pangako ng pagbabago. Kasabay nito, nananatiling mapagbantay ang mga kaalyado ng mga biktima upang hindi na muling maulit ang malagim na kasaysayan. Ikaw tol, ano sa tingin mo? Bakit naging lapitin ng ambush si Mayor Mitra Ampatuan? Personal ba ito o sistemang politikal? Sino ang mas dapat bantayan sa ganitong kaso? Private armed groups, political rivals o criminal groups? At ano ang pinakaposible na motibo? Witness retaliation, political rivalry o criminal group? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.